Pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jeff. So, kwento ko lang po nung baguhan po kami dito sa Calvary Temple. Saktong anniversary po nung na-invite kami. That very moment po after ng service, nahanapan po agad kami ng CU Group o Calvary Umpukan. And agad pong na-introduce sa akin yung tithing. By the empowerment of the Holy Spirit, sumunod naman po ako doon sa prinsipyo na bagay na hindi ko po alam before nung Katoliko pa po ako. Kaya nung nakita ko po ang pagkilos ng ating Panginoon sa buong taon, nakita ko po ang kanyang katapatan at kabutihan. Talagang hindi po kami nagkulang. Kaya nung papalapit na po yung anniversary, sakto nag-attend po kami noon at unang na-announce po yung first fruits. Napag-usapan po agad naming magkakaibigan na magbibigay po kami ng first fruits. At nasabi ko nga po sa kanila noon, yaku mamyaku king November, king month na mismo ning anniversary. Kaya nung dumating po yung month ng November, hawak ko na po yung first fruit ko that time. Kaya sabi ko, Lord, ibibigay ko na yung first fruit ko this month. Pero hindi po siya naging madali dahil ang dami pong challenges that time kasi nag-announce po yung aming school na sa month po ng November, kailangan naming mag-settle ng balance ng aming bank accounts. And sa last week po ng month of November din, kailangan po naming magbayad ng entrance fee for enrollment sa next semester. Kaya sabi ko, Lord, baka sa December na lang or sa January ako makakapagbigay ng first fruits. At purihin po ang Panginoon dahil nag-attend po kami ng prayer meeting that time. At nangusap po ang banal na Espiritu through our senior pastor. Natatandaan ko pong sinabi niya noon na kapag nangako ka, kailangan tuparin mo. Lalo na kapag nangako ka sa Diyos. Sumunod po ako sa conviction ng banal na Espiritu, praise God, na ibigay ko po ang first fruit sa mismong church anniversary. And nung pag-uwi ko po mismo, habang I believe binababa ko po yung bag ko, nakareceive na po ako ng tawag from unknown number. At pagsagot ko po sa call, nagpakilala po siya as siya po yung aming newly elected barangay captain ng aming barangay. And nag-pledge po siya ng financial support sa aking pag-aaral. Monthly po yon hanggang ngayon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. At hindi po nagtatapos doon sa pagkilos ng Lord. Dahil nung kailangan ko na pong mag-settle ng balance sa school, sinabi ko po sa nanay ko na, Ma, kailangan ko nang mamayad balance makanini, 11,000 niya ping balance ko makanya. Sabi na po agad ma ako, sakto ating kung tanggapan king obra ko, sabi na. So I believe ang Panginoon po ang kumilos that time. At hindi lang po nagtapos doon. Dahil nung kailangan ko na pong magbayad for entrance fee sa enrollment for next semester, sinabi ko po na kailangan ko pong magbayad for entrance fee at sinabi po ng aking lola na sakto may matatanggap akong pera this month. Nakapag-enroll po agad ako sa Holy Angel. And praise God, habang nag-enroll po ako, kumilos na naman po ang ating Lord. Nakareceive na naman po ako ng text from Holy Angel Scholarship and Grants. Yung text po, pinapag-report po ako sa office nila. I believe sobrang excited ko po that time dahil pinagpipray ko po yung student aid scholar. 100% scholarship po kasi yon. Totoo nga po, nung pagkapunta ko sa office, sinabi po nila na granted na po sa akin yung 100% scholarship as a student assistant. At hindi pa po nagtapos doon dahil meron na naman pong biyaya yung Panginoon, meron na naman pong pagpapala yung Lord. Dahil a week after po ng aking enrollment, so naka-duty na po ako as a student assistant. Naka-receive na naman po ako ng call from unknown number. So sinagot ko po agad at sa aming pag-uusap, nagpakilala po sila na they are from CHED, Commission on Higher Education. At sinabi po nila na mag-prepare po ako ng requirements na ganito dahil meron na naman pong panibagong grant na scholarship para sa akin. And praise God po dahil nauna na po silang nag-email noong August na hindi na po ako qualified doon dahil meron pong specific rankings and hindi po ako nakaabot doon. At I believe kumilos po yung Lord dahil sa pagsunod po natin sa Kanya sa first fruits. Kaya nakapagbigay po ulit siya ng pagpapala through Commission on Higher Education. At nakatanggap po ako ng 30,000 per semester doon sa CHED scholarship pong iyon. Kaya I encourage you po na kung nangungusap na po ang banal na Espiritu na magbigay po tayo ng first fruits, sumunod na po tayo at magbigay ng the best. Dahil alam naman po natin na nauna pong nagbigay ang ating Panginoon ng kanyang best para sa atin. Yan lang po and all glory to God.